kapag kayo may kinakasal, hindi personal na humarap sa nagkakasal at hindi personal nagbigay ng oath sa harapan ng solemnizing officer na is another legal impediment. Ikatlo, kapag ka po yung kasal ay ginawa ng sikreto o yung mga secret marriage and marriages, yun yung legal impediment. Alimos sa tatlong yun, masumpungan at may nagreklamo, kung wala naman reklamo, wala naman kaso, pero kung may nagreklamo, again, pwede mapawalang saysay yung kasal na yun. But today, wala naman po ako nakikita legal impediment. Si Rico, isa lang naman ang makakasalan eh. Kaya kailan lang talaga. Yung first impression ko po sa asawa ko ngayon, nung una po kasi nawiwirduhan talaga ako sa kanya. Kasi pagkalabas ko galing ng room, nandun siya, tapos nakasunod. Sobrang parang nawiwirduhan lang talaga ako, tapos susundan niya ako. Tapos hindi, out of nowhere, talagang bigla siya nanligaw, ganun. Pero sobrang naman niya, consistent naman yung panliligaw niya. Pero nung una talaga, nawiwirduhan talaga ako sa kanya. Kasi kada alam niya kung anong section ko, anong room ko. Yun, parang ang tawag dito, para siyang naghahanap ng para nandun lang siya lagi. Nandun siya kada lalabas ako, nandun. Pag alam niya yung oras ko, parang yung magandang traits naman po sa kanya, yung talagang consistent po talaga siya. Hanggang ngayon, kahit sa anak namin, sobrang tutok na tutok po talaga siya sa amin, dalawa. Hindi niya po kami pinapabayaan. So, yung sobrang supportive niya, nandyan talaga, yung nakasupport talaga siya sa aming dalawa. Ang may papangako ko lang sa kanya, lagi akong nandito sa kanya, laging akong nakaalalay, nakasuporta, hindi ko siya papabayaan. Kahit may mga problema kami, kailangan talagang solusyonan agad. Tapos, nandito lang kami para sa kanya, nakasuporta, kaming dalawa ng anak niya, si Camila. Mahal na mahal kita. Okay, bali yung first impression ko nung hindi ko pa nakikilala yung asawa ko. Kala ko dati masungit yan eh. Kasi magka-section kami dati sa isang subject. Then, iba kasi yung circle of friends niya, saka yung sa akin. Then, pagka nagkakasabay kami sa classroom, hindi kami masyadong nag-uusap. Kaya yun, tingin ko nung dati masungit, mataray. Pero nung furthermore na nakilala ko siya, ayun, okay naman yung ugali niya. Then, nagkamabutihan naman kami. Getting to know each other nung time na nanliligo ako. Hanggang sa, yun, nagkaroon ng chance na maging jowa pa nung una. Yun. Tapos, next is yung good character traits naman. Bali yung asawa ko ay sobrang supportive yan sa lahat ng mga hobbies ko, lalo sa pagra-ride ko sa motor. Yan, kahit na medyo nalilate ng uwi, talagang di ka masyadong sisermonan yan. Yun nga lang, galit na yun pagka umuwi ka. Pero supportive yun. Then, maintindihan naman yan sa lahat ng bagay, lalo pagka may mga bagay na kailangan namin pag-usapan. Then, na-analyze muna namin kung paano yung magiging solution. Then, furthermore, ganun ulit. Kung saan magkiklik yung pareho namin decision, yun. Doon kami mag-stick ng plan. Then, message ko naman sa asawa. So, since kasal na kami, okay. Then, ngayon na, kasal na kami ng asawa ko. So, isa lang naman yung gusto kong i-promise sa kanya na till death do us part. Then, I will do my best na maging mabuting asawa para sa kanya. Saka sa anak lang. Yan lang. Mahal na mahal kita. Kung tayo ay matanda na, sana'y
pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok